Ang palasyo handa sa proteksyon kay former Representative Lizalde Co kung mapatunayan ang banta. Si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro naman bumanat kay Harry Roque sa fake news. Yan at ilan pang mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Jai, tiniyak ng Palasyo Malacanang na responsibilidad ng pamahalaan na panatilihing ligtas ang sinumang Pilipinong babalik sa bansa. Kabilang ang dating mambabatas sa si Lizalde Co na una nang naulat na naaresto sa Prague, Czech Republic. Gayunman, binigyan diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kinakailangan munang mapatunayan kung may umiiral na banta sa buhay ng dating mambabatas. Kabilang ang umano'y mga death threats. Ayon sa palasyo, mahalagang may sapat na ebidensya bago makapagbigay ng karagdagang assurance, ngunit nananatili ang kahandaan ng pamahalaan na magbigay ng proteksyon kung kinakailangan. Pino na rin ni Castro ang pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at question kung bakit pa pinaniniwalaan ng isang fake news peddler gayong nauna nang nagsalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kalihim ng Department of Justice hinggil sa pagkakaaresto. Paglilinaw rin niya na limitado ang impormasyon na maaaring ilabas ng pamahalaan kabilang ang kawalan ng mga larawan o video dahil may ibang bantawan ang involved sa usapin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin saan nanggagaling yung sinasabing death threats. Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Samantala, sa iba pang balita, inanunsyo rin ng Palasyo Malacanang na inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 46.22 billion na pondo sa 1,743 infrastructure projects sa buong bansa. Ayon sa Department of Budget and Management, nakalaan ang bahagi ng pondo sa Department of Public Works and Highways para sa mga proyektong magpapahusay sa road connectivity at mobility. Kabilang dito ang Davao City Bypass Construction Project na may mahigit 288 million na allocation para sa taong 2026. Naglaan din ng ahensya ng 17.27 billion para sa pagtatayo naman ng 4,960 na mga silid-aralan sa ilalim naman yan ng Department of Education bilang tugon yan sa kakulangan ng mga classrooms sa bansa. Muli, ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Layunin nitong siguraduhin na tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga proyekto. Walang project na maaantala para sa mas mabilis na maramdaman ng taong bayan ang progreso. Na-release na ang pondo sa DPWH para sa mga infrastructure projects na may kinalaman sa pagpapaganda ng road connectivity at mobility sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.